Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nangyaring masama kay Attorney Harry Roque dyan po sa The Hague. Yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so ito mga kababayan, no? Breaking news. Isinusuka na po ng dating Pangulong Duterte. Ito pong si Harry Roque. Grabe mga kababayan, no? Itinataboy, itinatakwil, sinisipa na po si Attorney Harry Roque ng dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague. Ito po ay isang masakit at masaklap, no, na pangyayari dito kay Attorney Harry Roque, di ba? Alam naman nating lagi niya sinasabi, no, na loyal siya sa mga Duterte, pero tila pati nga si si yung attorney, 'di ba, mga kababayan, nagagalit na rin, no, si Kaufman dito kay Harry Roque, mga kababayan. Si Attorney Panelo rin, 'di ba? Binibira din si Harry Roque. Ano sabi niya, Attorney Panelo? Kung wala ka talagang kinalaman, no, wala kang kasalanan, bakit hindi ka umuwi dito sa Pilipinas at harapin mo yung kaso mo? Hindi yung naghahanap ka ng asylum dyan sa The Hague at parang isinisiksik mo yung sarili mo, no? Kasi di ba nga gustong-gusto niya, no, na isa siya sa maging abogado ng dating Pangulong Duterte. Pero nga hindi siya pinagbigyan, hindi siya kinuha. At neto nakaraan naglabas siya ng sama ng loob niya sa mga Duterte, mga babayan. So hindi daw siya pinakikinggan, no? Sino ka ba para pakinggan? Eto mga babayan, ang sabi, no, ng abogado, no, ayan, no, Duterte wants Roque out of ICC case, Kaufman. Sakit nito mga babayan, para siyang sinampal nito, no? Parang parang aso lang na itinaboy si Attorney Harry Roque. Ito yung attack dog, mga babayan, no? Para siyang attack dog, di ba? Ang tanong, sino may alaga dito sa attack dog na to? O, panoorin muna natin yung balita, mga babayan, na kung saan, no, talaga namang grabe, no? Halos isuka, no? Ito nga si Attorney Harry Roque. Sabi nga dito, nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Diba? Kasi nga singit siya ng singit O, panoorin natin to, mga babayan. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi siya nakikialam, mga babayan, no? Sabi ni Attorney Harry Roque. Pero suggest daw siya, no, nakaraan sinabi niya, no, na nagsasuggest siya. Diba? Pero hindi siya pinapakinggan. Diba? Kaya nga masama loob niya Diba? Gusto niya maging gusto niya maging relevant dun sa kaso Isa lang mapapayo natin, no, dito kay Attorney Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Ala ko ba uuwi ka na? Bumalik ka na rito. Marami nag-aantay sa'yo. Dito ka magngangaw-ngaw, dito mo harapin yung kaso mo. Yes, nakikiepal ka dyan ayaw na nga sa'yo, ayaw ka nga pakinggan tapos nakikiepal ka pa dyan.
Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Nako, ayan, inamin na pugante. Nako po. No, ultimo si Kaufman, tinawag kang pugante, Harry Roque. Paano na yan? Oh, tapos, naku, may balak ka pang kasuhan? No, yung magkaso dyan sa Dutch. Di ba mga babae na muntik pang ikapahamak ng defense team? Nakakagulo ka talaga. No? I was told that once the Dutch lawyer learned that Harry Roque was a fugitive from justice, he severed all contact with him. Diba? Mismong si Kaufman, Harry Roque, tinawag kang fugitive. Tinawag kang pugante. Oh, ano na? Harry Roque, uwi na. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Oh, yun ang masakit doon. As it is neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Ang sakit nun, Harry Roque. Diba? Walang may gusto sa'yo. Defense team at mismong si dating Pangulong Duterte ayaw sa'yo. Oh, ano na? Umuwi ka na dito. Nakakagulo ka lang. Diba? Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niyang mga gusot. Yun ang mismo. Yun ang maganda. The former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. Ibig sabihin, Harry Roque, wala kang kwenta dyan. Nakakagulo ka lang. In short, basura ka dyan. Umuwi ka na daw ng Pilipinas. Ultimo, ang dating Pangulong Duterte. No? Pinapauwi ka na ng Pilipinas. Harapin mo na daw yung kaso mo. Umuwi ka na dito kasi wala ka namang gagawin dyan. Tinataboy ka na eh. Diba? Itinataboy ka na. No? Wala kang silbi dyan. Nakakagulo ka lang. No? Yan yung sinasabi sa'yo ng dating Pangulong Duterte at wala kang maitutulong. In short, wala kang silbi dyan. Pugante ka na daw. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Nako, nakikialam ka nga. Diba sabi mo, ikaw na mismo nagsabi. Ano sabi niya? No, may mga suggestion siya na ayaw pakinggan. O hindi ba panghihimasok yun? Diba? May mga sinasabi ka na pwedeng gawin kamo. No, pero hindi ka pinapakinggan. Kaya nga parang lumalabas masama loob mo sa mga Duterte. O ngayon, iba na naman yung statement mo. Sinasabi mo na wala kang ginagawa na panghihimasok. Di pa panghihimasok yun at pakikialam? Di ba? Hayaan mo yung defense team dyan. Hayaan mo sila. Huwag ka na makialam. Umuwi ka na. Umuwi ka na rito.
Namin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? In short, basura ka dyan. Ba't nandiyan ka pa? Ayaw mo pala ano yung sarili mo umuwi ka na. At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Jesus! Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng... Bakit? Sila Bongo nandito, si Senator Bato de la Rosa nandito, si Robin Padilla nandito, si Marcoleta nandito. Wala sila dyan sa The Hague. Hindi sila nagtatago sa The Hague. Nakikipaglaban sila dito para sa ating dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Alam naman natin 'yan 'di ba? Pinaglalaban nila na makauwi, makabalik dito sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Si Cayetano, nasa Pilipinas. Bakit ikaw nandiyan diyan? Anong ginagawa mo diyan? Basura ka lang diyan, pakalat-kalat ka diyan. Office of Public Counsel for Victims ng ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban ng desisyon kaugnay ng jurisdiction. Ayon sa kanila, wala itong sapat na batayan at hindi makakatulong sa interes ng mga biktima. Dagdag pa nila, ang matagal na paghihintay ay lumalabag sa karapatan ng mga biktima na magkaroon ng legal na katiyakan at makilhok sa proseso. Hiling ng OPCV, hustisya, hindi delay. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayan, mga babayan Are Roque, umuwi ka na. Wala raw sa'yo ayaw ka na ni dating Pangulong Duterte. Si Atty. Are Roque. Pinagtatabuyan ka na. You are unwanted everywhere, Roqueta, but in the Philippines, you are wanted. Sabi dito na kahit saan ayaw kay Atty. Are Roque, pero sa Pilipinas wanted siya. Loko. Ayan aba, di ka natanggap ng kakampi mo, sa Pinas ka na lang, panigurado pag-uwi mo marami pang sasalubong sa iyo. Baka salubungin ka ni General Torre pag umuwi ka ng Pilipinas. Lagot. Bandang huli, babaliktad to si Aklan. Depende sa sitwasyon pag buwis buhay ngayon, buwis buhay tapos ngayon itapon ka na. Ayan, di ba? Di ba? Kung nabudol nyo, mga matatanda kami, hindi. Di ba? Sabi dito, so bumaligtad ka na at magsabi ng totoo dahil nilaglag ka na. So Roque, didepensa mo pa ba ang kampong naglaglag na mismo sa'yo? Ito na yung sinasabi natin. Kung di ka welcome dyan, welcome ka dito. Hug ka ni Torre. Opo. So yan muna ang updates natin mula dyan sa The Hague, mga babayan. Anong masasabi ninyo? Kawawa naman to si Atty. Harry Roque. Kahit saan itinataboy. Walang may gusto sa kanya. Diba? So ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? Awang Atty. Harry Roque, hindi na pinakinggan ni VP Sara Duterte ngayon. Itinataboy na siya na dating Pangulong Duterte, mga babayan. At sigurado, hanap simpatya na naman yan. Hanap kakampi, hanap simpatya, diba? Magpapaawa, magla-live. Magla-live yan, palalabasin na mukhang kawawa siya, awang-awa siya sa sarili niya. Papakita niya na na talagang diehard Duterte siya.
Given na yan, Harry Roque. Diba? Duterte, kayo diehard kayo diehard Duterte kayo Diba? Pero pag ganyan na yung sitwasyon, itinataboy ka na. No, ay, nako, umuwi ka na, Harry Roque. Ibig sabihin, hindi interesado sa'yo yung mga tao na yan at nakakagulo ka lang sa defense team. Diba? So, yan. Kita-its tayo sa ating next video upload. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.